Ito guys, biyahe ng pag-asenso. So guys, papunta tayo ngayon sa Kalamansuan. Ayan. So, sasamahan natin guys yung mga katropa. Ayan. So, tingnan natin kung paano ba ginagawa yan. Ayan. So, dito lang sa Kabady Boko. Ayan. So ito guys, ilog tatawirin natin. Ayan, pero ang kagandahan lang dito, ilog pero malinis at saka malinaw. Ayan, so ingat si katropang Anthony kasi siyempre cellphone niya ang nakataya. Linis ng tubig. Kasi andyan yung ano, so mamaya pag-atin natin. Unahin ko na to yung dalawa pa dyan, sila na lang pakakilibing ko namin. Sige, punta natin yung tanong namin dyan. Dyan? Malawak yun. Welcome back sa ating YouTube channel at syempre sa Facebook page ng Kabady Boko YouTube channel. So 40,000 YouTube subscriber and counting na tayo at syempre 8,500 o 8,700 naman sa ating Facebook page. So maraming salamat mga katropa. Ayan, so ngayong araw na to guys, ayun, kalamansian, pagtatanim na naman at syempre anihan. Syempre kapag sinabing anihan, pera yan. Ayan. So, dito lang sa Kabady Boko YouTube channel. So, by the way guys, kasama natin ngayon si Albert Bolima. Albert Bolina. Ayan, vlogger yan. Kaloloy TV Vlogs. Ayan, Yes. at syempre, kasama rin natin si katropang Monroe Aboyo. Ayan, Monroe Aboyo, isang negosyante. Ayan, so dito pa rin sa Camarines Sur. At syempre, kasama rin natin yung ating cameraman at kapartner nga dito sa Kabady Boko YouTube channel. Walang iba kundi si Anthony Bolima. Ayan, so syempre kasama rin natin yung mga katropa natin. Ayan, nagbubuhat. Ayan, ng mga inani ng mga kalamansi. So tara guys, pasukin natin at tingnan, silipin natin. Tingnan natin kung ano yung mga bagong dagdag kaalaman na pwede nating makuha dito nga sa Kalamansian Farm. Right. Dito sa anong barangay ito, bro? San Miguel. San Miguel, Tigaon, Camarines Sur. So mga katropa, abangan. So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ito guys si Kabady Boko, kasama natin yung mga katropa natin dito sa
San Jose, Camarines Sur. So, nasa bayan kami guys ng ano, ng Tigaon, kabilang bayan na to, pero halos boundary lang guys ng ano, ng San Jose. Ayan. So, ngayong araw na to guys, pinuntahan natin itong negosyo nga ng mga kalamansian at syempre yung business rin ng isa nating katropa. Ayan. So, eto, nandito tayo sa kalamansian ni na Boss. Sir, anong pangalan niyo po? Jojo. Sir Jojo. Ayan. So, eto guys, nag-aani sila ng kalamansi. Ayan. So, usually ilang beses sir nag-aani? Pwede nating araw-arawin, pwede namang magpapalipas tayo ng isang buwan Opo. bago mag-harvest. Opo. Depende yan sa ibinubunga ng kalamansi. Opo. Tuloy-tuloy po. Oh, tuloy. Kalamansi meron na yung halimbawa magbebenta ka, ilang klase yung pagsiseparate ng kalamansi? Dalawang klase lang yan. Opo. Isang semi-green, tapos isang green. Hindi nakadepende boss sa laki. Hindi nakadepende Ibig yan sa sabihin laki. itong medyo yellowish, Sa semi na yan. Separate ito. Iba naman ang presyo niyan dito sa green dito na sa green. Oo. Ganun pala. Akala ko dati guys, depende sa ano, sa Sa laki. laki. Ayan. Tapos usually ang pagsasako-sako nyo nito boss, kasama na tong dahon ano. Oo, kasama na. Ayan. Tapos ngayon magkano yung Inihap. 30 and a half. Ayun. So ganun guys yung mga ano, yung mga presyuhan nito. Pagdating naman boss sa ano sa pag-aalaga ng kalamansi, mga magkano usually magastos ba sa ano sa abono o Magastos sa abono. Ayan Nabibili lang namin ng abono. ito pala yung mga yung nakikita ko kasi sa babuyan makakita lang ako guys ng 10 sako 15 mil na kaagad yun o 20 mil. So napakahirap. Parang mahalin tulad dito sa sako ng mga abono na ganito. May subsidize naman boss yung DA, Department of Agriculture. Ay, wala. Hindi nakakakuha ng ano. Sa palayan lang, halos 10 sacks. Ganun kagrabe ano. So magkano naman usually boss ang average price ng abono? 1,420. 1,400. Oo, Imagine guys. Tapos yung complete, yung inihahalo namin, Meron pa. 2,440. Ito guys, kung mapapansin niyo, sobrang dami ng sako ng abono. So sa ganito guys, dito medyo nahihirapan yung mga magsasaka. Okay lang sana kung medyo commercial na at malaking mga negosyante. Pero kung medyo halimbawa nasa startup pa lang guys o kaya nagsisimula pa lang yung mga magsasaka, talagang ang hirap guys pumasok. Kasi sa ganito guys, napakamahal bawat isang sako. So, libo ka agad guys yung gagastusin mo. Ang kahirapan pa niyan guys, kapag umabot pa yung mga sakuna, ayan, doon pa, isa pang malaking problema. Kaya talaga guys, importante dapat may tulong talaga yung gobyerno, yung Department of Agriculture, para at least yung mga magsasaka, dire-diretsong makaahon, parang katulad guys yung mga nangyayari sa Thailand na halos subsidize nila lahat ng mga pangangailangan ng magsasaka para at least talagang maganda yung anihan ng mga magsasaka at wish yung medyo sinasabi ni boss na parang second class na ba yun? Second class. So tinatry pa rin guys na source out para at least medyo magamit pa. Ayan. Ano naman boss ang gagawin dito sa mga nakatabi na ng mga sobrang dilaw na? Yan, pili na po kung yung may gusto pong Pwedeng ipamigay, pwedeng gawing Ayan, wala naman kayo boss na gawaan dito ng mga yung parang juice ba 'yon o yung mga may nakita tayo guys sa sa isa nating katropa, ang ginagawa nila kalamansi, tapos yung parang ginagrinder nila tapos parang kalamansi juice. Ayan, pero dito daw inaano lang nila, sinasort out lang, pwedeng ipamigay at pwede ring gamitin kung sino yung gusto mong gumamit. So ito kasi guys, sayang pa to kapag hindi ito na source out, tapon yung nito, wasted, mabubulok, mas mabilis na mabulok kasi yellowish na. So ito, sayang din naman yung mga green. Pero ito guys, kapag binenta to, medyo mas bababa na yung presyo kumpara sa regular na dapat niyang naging presyo dun sa class A. Ito na naman, so makaka-dilihensya na naman tayo na kalamansi. Diyos ko po. Ito guys yung problema kasi bukas may nagyaya sa atin na makipag-inuman. Panigurado mapupunta to sa gin. Panapat sa gin. Ayan. Tito Gin. Saktong-sakto. May 3 bote tayo ng doon, ng 4 kantos. Ayan. So, ito guys. Punuin mo na, maghati-hati na kayo. Kaya naman. Hindi, sige lang.
Marami tayo niyan. Nakakahiya pero yung kamay dire-diretso ano. Hindi namin Ayan. maghihirap yung isang ganyan. Sige lang. So, eto guys, ayan kung mapapansin nyo, eto yung bunga ng kalamansian ni Boss. Boss, ano nga boss ulit yung pangalan mo? Nakalimutan ko. Jojo Alcantara. Jojo Alcantara ng Tigaon. Ayan. So, eto guys, kalamansi. Talagang ang dami natin guys na kukuha. Ayan. Na mga kalamansi. Sapat na siguro to. Tama na to. Tignan mo, tignan mo. Tama na to. Sige, oh. Ako Hindi maglalagay. mo ubusin. Hindi ako maglalagay, oh. Okay. Guys, kasama natin si Sir Alcantara dito sa kanyang kalamansian. So, isa na naman guys na dagdag kaalaman, panibagong kaalaman. Alam ko guys sa Kabady Mo YouTube channel. So, more on ano tayo, babuyan, more on pagninegosyo ng babuyan. Pero at least along the way guys, nakakahalubilo rin natin yung mga tropa natin na magsasaka, which is malapit sa puso natin, lalong-lalo na marami tayong gustong sana ma-implement ng Department of Agriculture, lalong-lalo na suporta sa mga magsasaka, mangingisda, at syempre mga livestock raiser na rin. So guys, isang bag na naman ang nakuha natin dito sa Kalamansian Farm ni Sir Alcantara. Ayan, maraming salamat po boss sa panibagong dagdag kaalaman at syempre dun sa mga katropa natin na mga kasama nila dito sa negosyo ng Kalamansian.